Napag-usapan ngayon. And because of that, ang itinoro, yung Palasyo Malacanang kumukuliksyon ng 20%. Yung gobyerno. Wala na niyang tigil sa pangunguliksyon ng buwis yung gobyerno. Yan na niyang gobyerno ni Marcos. Nasisi pa yung ating Pangulong Bongbong. Hindi pa po presidente si President Bongbong Marcos noong 1998. Si Erap Estrada ang presidente. Sinimplify lang ngayon. Kaya napag-usapan, ayun, biglang pumasok yung mga DDS na peddlers ng fake news. Itinoro yung ating Pangulong Bongbong para siraan. Wala na niyang ginawa kundi buwisa ng mga tao. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong tungkol sa sa kontrobersy naman ngayon, yung 20% tax sa interest on savings. Kasi ginagamit na naman po ito na propaganda ng mga DDS para siraan yung ating gobyerno. Talagang every opportunity mga kababayan, gagawin ito mga DDS para i-demonize yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang sinasabi nila, wala na daw maisip na tama ang gobyernong ito, kundi pahirapan yung ating mga mamamayang Pilipino. And this time, itong bagong buwis, 20% tax sa bank interest on savings. Yan o. Ito ang pinapakalat ng mga supporters ni Digong, Rob Rances. The new 20% bank interest tax feels like a slap to the responsible Filipino. Nag-ipon ka para sa kinabukasan, pero kahit yung nasave mo para sa edukasyon o sa retirement, tatagain pa rin ng 20% tax. Prudence is punished. Corruption stays tax-free. Yun palang mga kababayan sa sa sinabing new tax. Dati nang mali, hindi man po ito new tax. 1998 pa to. Sinimplify lang ng present government yung pagboboys. Kaya napag-usapan ngayon. Pagkatapos, bigla ninyong dinimonize. Panahon pa ni Irap. Talaga itong mga taong ito. This is not new. Panahon pa nga ni Irap, 1998. Bakit nung panahon ni Irap, nang ipasa ito na 20% interest, 20% interest, 20% tax on interest sa bank deposits, hindi kayo nag-oramentado. Bakit ngayon kayo nag-oramentado? Kung hindi klarado na paninira lang para palabasin, walang ginawa yung Marcos administration kundi pahirapan yung mga tao. Walang tigil sa i-impose ng mga bagong taxes. Wala man pong bagong taxes. Luma nga ito. Kaya unang-una mali na tawagin siyang new tax kasi nga luma. Yung interest, yung 20% na tax sa interest ng bank deposit, 1998 pa. You see? Kaya importante mga kababayan talaga, huwag basta naniniwala sa mga kwento. I-verify natin. Pakinggan ninyo po yung naging paliwanag ng Palasyo Malacanang tungkol dito. Kasi kinukuyog po, left and right po yung atake na ginagawa ng mga DDS. Pag DDS po ang pinaniwalaan ninyo, alam na naman natin, pag DDS po, fake news lagi. Kasi nga po, yung kanilang idol, pabrika ng fake news. Yung latest po, pinalaganap nilang fake news, yung tungkol sa pagkamatay ni Tantoco, Paulo Tantoco. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan mga kababayan ni Bato de la Rosa. You see? Pati ni Sara Duterte. Dinibang na nga po ng LA Police na altered, tampered yung police report. Hindi totoo na dawit yung ating First Lady. Wala sa report ng LA Police ang pangalan ni First Lady. Nag-manufacture sila, dinoktor nila yung report. Tapos, pinag-pista ng mga DDS. Para siraan yung ating First Lady, and ultimately yung ating Pangulo. Ito na naman po ang ginagamit nila, yung 20% tax sa bank interest on savings. O ngayon, ano ang totoo? Pakinggan po ninyo ito. Yan o. Palasyo Clinaro ang viral tax issue.
Ito yung press briefing ni Jose Castro. Fake news kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Naintindihan na ninyo? Hindi mauubos yung savings ninyo. Ang savings ninyo will remain as savings. Kung magkano yung savings ninyo, nandyan yan sa bangko. Kung 100,000 yung savings ninyo, 100,000 will remain in your bank. Ang papatawan po ng buwis yung interest ng savings ninyo, 20% ang kakaltasin. In that 20% on interest on savings, 1998 pa yan, ginagawa. Hindi lang ninyo nahalata kasi hindi man po pinag-usapan nung 1998. Napag-usapan ngayon. And because of that, ang itinoro, yung Palasyo Malacanang niya, kumukoleksyon ng 20%. Yung gobyerno. Wala na niyang tigil sa pangunguleksyon ng buwis, yung gobyerno. Yan na niyang gobyerno ni Marcos. Nasisi pa yung ating Pangulong Bongbong. Hindi pa po presidente, si President Bongbong Marcos noong 1998. Si Erap Estrada ang presidente. Sinimplify lang ngayon. Kaya napag-usapan. Ayun, biglang pumasok yung mga DDS na peddlers ng fake news. Itinoro yung ating Pangulong Bongbong para siraan. Wala na niyang ginawa kundi buwisan ng mga tao. Ganon sila katindi. Kaya sabi ng post ng aking kaibigang abogado na dating opisyal ng LTO, Attorney Jaime A. Calci Masagka, nag-post ngayon. Sabi niya, taxes on bank deposits interest have been there long time ago. Perhaps the people's uproar is not about the tax itself, but on the misuse and abuse of taxes collected or simply not aware of it. There was a minimal objection then, as people tend to deposit in banks not to earn but for security, and then the ease of online banking or e-commerce. But my view is that there should be a threshold on the accrued interest to be taxed, and the present taxation system should be reviewed. Naintindihan, abogado yan, kaibigan ko, taga rito sa amin. Yan kasi, hindi kayo nagre-research. Matagal na yan. Na ginagawa. 1998 pa nagsimula. Kaya itong sinasabi ng isang DDS na vlogger, the new 20% bank interest tax feels like a slap to the responsible Filipino. Fake news siya. Bakit? Hindi po ito bagong buwis. 1998 pa nga. Balikan natin si Jose Castro, mga kababayan. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ayan napakalinaw. Halimbawa, may 100,000 ka na deposito sa iyong bangko, kumita ng 1% sa interest rate sa loob ng isang buwan. So, ang ibig sabihin ng 1% ng 100,000, 83.33% na kita mula sa interest. Then, ang 20% tax niyan is 16.63%. So, ang magiging kabuang kita mo, 66.67%. Kung 1%.
kung kumita ng 4% na interest rate sa loob ng 4 na buwan, ang ibig sabihin yan, 333.33% kita mo sa interest. Kakaltasan ng 20% tax, 66.66% man lang po ang babawasin doon para sa gobyerno. Then, ang kabuong kita mo, 226.67% kabuang kita mo. Madaling sabi, ang buwis ay para lang sa kinikita mong interest, hindi sa mismong halaga ng ipon mo na 100,000 pesos. Intindihan na ninyo? Kaya, importanteng intindihin mo na po at huwag masyado naniniwala sa mga pinapakalat po na mga balita, lalo kung ang source po, mga DDS. Kasi ang DDS po, yung mga tama, mali sa kanila. Ang mali, tama sa kanila. Ang totoo sa kanila, fake news. Ang fake news, kasi sila yung mismong gumagawa ng fake news, yun ang totoo. Na gusto nilang ipakalat para lituhin tayo at galitin ang mga mamamayang Filipino, mag-alsa laban sa ating Pangulong Bongbong, iluklok si Sara Duterte. Yun man lang po ang intensyon ng mga DDS po. Laway na laway sila, mga kababayan. Gagawin nila ang lahat, lalo ang pagpakalat ng fake news para galitin po ang mga tao. Magoramintado, mag-people power, para pag nakaupo si Sara Duterte, ibabalik na nila si Digong dito sa Pilipinas. Happy sila. Balik po ang mga katarantaduan nila. Magpipiesta si Harry Roque kasi the moment niya, day 1 ng pag-upo ni Sara Duterte, uwi na daw siya. You see, huwag paloloko po. Ituloy natin ang paliwanag ni Jose Castro. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. O 98 Matagal na pala, po itong tama. pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Yan pinapalabas niya. The new 20% bank interest tax feels like a slap to the responsible Filipino. Paano naging new? Naging bago ang old? Ang luma? You see, mga kababayan, yan ang kanilang pinapakalat. Bago daw na buwis. Paano naging bago ang buwis na 1998 pa in effect? Hindi lang pinag-uusapan. Ngayon, napag-usapan kasi sinimplify yung koleksyon ng ating gobyerno. Ang may sala na yung ating Pangulo. Ba't hindi ninyo balikan si Erap Estrada? Ba't hindi ninyo kagalitan si Erap Estrada? Buhay pa si Erap Estrada? Bakit hindi ninyo ibas? Bakit yung ating Pangulong Bongbong ang sinisisi ninyo dito sa buwis na to? Na matagal na pinapasunod ng ating gobyerno. Kaya lang hindi man napag-uusapan. Kaya ang tingin ninyo, nyo. Diba? Talagang mga luko-luko kayo. Mga ignoramos. Mga ignorante kayo eh. Kaya lagi kayong napapahiya eh. Sa inyong mga walang tigil na propaganda, paninira. So ibig sabihin, 1998 pa, dumaan yung administrasyon ni Digong, ini-implement din ito. Hindi lang napag-usapan. Pero, binubuwisan ang interest on your bank deposits panahon ni Digong. Kasi 1998 pa to. Wala kayong reklamo. Mga loko talaga itong mga DDS. Napakasasama ng ugali ninyo. Mga ignorante pa kayo. Kaya sabi ng isang nag-post, mga kababayan, all about the Marcoses. Sabi niya, nagpapanik mga didilis dahil mababawasan pa daw ang 1,000 na pera nila sa bangko. Hello,
Bakit ka magpapanik kung wala ka namang savings or kahit na anong investment sa bangko? Kinakaltasan lang po ang kinita ng investments, savings mo. Baka nga wala man kayong bank deposit, pagkatapos nakikialam kayo rito sa issue ng 10% tax. Bakit? May pera kayo sa bangko? May mga pera sa bangko po, na mga malalaki po, wala man silang problema. Hindi man sila nagrereklamo. Ang mareklamo po, itong mga DDS, na tingin ko, mga kababayan, wala man ngang investment sa bangko. Walang bank deposit. O, di ba? Mga assuming kayo, magkapanira lang kayo sa ating gobyerno kasi ayaw ninyo sa ating Pangulo. Ang gusto ninyong iupo si Sara Duterte na lumunok ng 125 million confidential funds 11 days lang. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionist. Iniiba na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang nasa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawa ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayo maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. So, malinaw na po. Bumalabo pa rin kasi ginulo na yung isipan natin. Ginulo yan yung isipan ninyo ng mga fake news peddlers. So, ulitin natin. Ito yung paliwanag ng Department of Finance. Yan o. Facts about the Capital Markets Efficiency Promotion Act or CMEPA. Are savings now taxed at 20%? Ano ang sagot? No. The tax only applies to interest income on deposits, not to the entire amount you keep in your bank. Kung 100,000 pesos ang savings mo, walang buwis yun. Yung interest ng 100,000 pesos, yun ang babawasan ng 20% na buwis. Ulitin natin, ang 20% na buwis on bank deposits, walang kinalaman ang present administration dyan. 1998 pa siya ginagawa. Naintindihan na ninyo, mga moron. Mga idiot. Kaya inuulit-ulit ko, kasi ang daming idiot, ang daming moron. Pag nakwentuhan, mula sa social media, lalo't mga trolls ang sources, nga kayo naluloko kasi idiot nga kayo, moron. Kasi kung matalino kayo, hindi kayo naloko ng mga idiots na yan. Di ba? Ibig sabihin, mga may nang nilalang kayo. Nagpapaloko kayo sa mga fake news peddlers. Pinapaikot ang utak ninyo. Di ba? Pag ikaw ay madali maloko, ang ibig sabihin, may na kang nilalang. Malali kang maloko eh. Napaniwala nila. Matagal na to. 1998 pa. At hindi sa deposit ninyo, kundi sa sa interest, not
to the entire amount you keep in your bank. Yan o, napakasimpleng example o. Example, let's say you deposited 100,000 with a bank that offers an annual interest rate of 2%. So, deposit mo 100,000, annual interest niya 2%, ang ibig sabihin ng interest income niya 2,000. Deducting 20% or 400 pesos, your net interest income after 1 year will be 1,600 pesos. Yung 400, contribution mo na sa gobyerno. Obligado tayo po na isupport ng ating gobyerno. Biblical siya. Ang pagbubuhis po nasa Bible. Gusto niyo makita. Si Mateo, tapos si apostol ng ating Panginoong Hesukristo, tax collector, si Zacchaeus. Si Mateo, santo. San Mateo. Kasi nga po, ang gobyerno, established by God. It is an institution established by God. Family, church, in government. Kaya nga po ang sabi sa Bible, let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever resisteth that power, resisteth the ordinance of God. Pasakop tayo sa gobyerno. Gusto ninyo kasi magrebelde sa gobyerno, lalo na sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos para iluklok si Sara. Mali po yun. Rebellion, mga kababayan, is against the Bible. Ang rebellion po katuruan ng Diablo kasi ang unang nagrebel against God, si Satanas. He rebelled against God. Kaya mga tuturo ng rebellion po, demonic yan. Kasi nanggugulo sila, mga kababayan. Dapat pasakop tayo and we support the government kasi the government established by God. Kaya sabi po, let or give unto Caesars pala. What is Caesars? Give unto God. What is God's? Kita ninyo? Yan o, sa Romans. Sabi diyan, the Bible contains several verses that address the topic of taxes. A key passage is Romans 13:6-7, which instructs believers to pay taxes because authorities are God's servants who give their full time to governing. Another relevant passage is Matthew 20:21, where Jesus famously states, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's, emphasizing the obligation to pay taxes while also acknowledging God's higher authority. Naintindihan na ninyo mga moron, mga idiot. Huwag kayong naniniwala dito po sa mga panggagatong na mga DDS. They are rebellious people. Ayaw nilang i-recognize ang authority ng ating gobyerno. Ang gusto nilang i-recognize yung mga Duterte na wala na sa gobyerno. Si Digong, wala na siya sa gobyerno. Si Sara naman po, hindi man siya presidente, vice-presidente siya. Ang vice-presidente dapat sumusupport, tumutulong sa presidente. Yun ang dapat obligasyon niya. Hindi yung manira ng manira at madaliin ang pag-upo. May panahon para dyan. Lumaban siya sa 2028 election. Yan kung hindi siya ma-disqualify sa impeachment trial. Kung matuloy yung impeachment trial. Yan po ang dapat ginagawa natin. Ang objective ng mga DDS po, gatungan yung mga tao galitin sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news para hindi na makatapos yung ating Pangulo sa pagiging presidente. Iupo na nila si Sara. Napakasama ng kanilang intensyon, mga kababayan. In every issue, tinitwist nila. Binabaluktot ang mga kwento tulad nitong 20% tax para galitin yung mga tao. Huwag kayong pauuto kasi pag nagpauto kayo, ibig sabihin yan, mga moron kayo. Nauto kayo Nagpaluko So, tingnan ninyo yung mga reactions dito. Sabi ni Maritel Tesoro, good to know. Sabi ni Lawrence Tan, mas madali mag-tax ng tao kaysa iinto ang korupsyon. May punto ka rin. Pero bakit ang tanong natin ganito? Bakit yung impeachment laban kay Sara Duterte na issue sa korupsyon ayaw ninyo? Di ba? Ang impeachment laban kay Sara Duterte ay para panagutin sa mali niyang paggamit ng pondo ng gobyerno. Bakit kayo Bakit kayo kontra? Di ba?
Yan ang problema sa inyo na mga supporters ni Digong. Nagbubulag-bulagan kayo sa corruption ng previous administration. Pagkatapos, ina-accuse ninyo ng corruption, walang ginagawa yung ating gobyerno, nilalabanan yung corruption. Nilalabanan nga yung corruption. Kaya nga may impeachment. Pero kontra kayo. Kasi ang ini-impeach, idolo ninyo si Sara Duterte. O ngayon, pati si Luis Manzano na paria kasi siyempre yung finance officer, si Ralph Recto, yung asawa ng kanyang nanay. Kasi si Luis Manzano, ang tatay si Ido Manzano. Sabi dito, Luis, ipinagtanggol si Ralph Recto sa viral tax issue. Gogol niyo. Gogol, sino gumawa? Diba? Tama naman. I-google ninyo kung sino yung gumawa ng buwis na yan. Panahon pa ni Erap, bumuelta si Luis Manzano sa kaliwat kanang banat online tungkol sa bagong buwis na di umano'y gawa raw ni Finance Secretary Ralph Recto. Sa pamamagitan ng Instagram story, nilinaw ni Luis na hindi ang kanyang stepdad na si Secretary Recto ang lumikha ng kontrobersyal na batas. Hindi po siyang gumawa ng bagong buwis. Secretary Recto's role is to implement and explain policies clearly and fairly and ensure that funds collected are used properly. Paliwanag sa naturang image caption. Buti pa hindi na pinaliwanag sa inyo kasi nung pinaliwanag, napasama. Mabuti lang na koleksyon ng koleksyon na walang paliwanag. Di ba? Kinikoleksyonan kayo ng 20% tax sa interest ng bank deposit since 1998 dahil wala man kayong reklamo. Bakit? Hindi ninyo alam. Nang ipinaliwanag, nagalit na kayo. Na mali tuloy na nagpaliwanag pa yung gobyerno. Nagkaroon ng pagkakataon mga kababayan, yung mga kalaban, yung mga DDS na baluktutin yung kwento. You see? Kalakip niyan ang pakapsyon ni Luis na sinabing Google nyo, Google sino gumawa ng SIMEPA. Ito yung post ni Luis Manzano. Disinformation. Fake news. 20% saving sa bangko, may 20% na, yan ang pinapakalat nila. Saving sa bangko, may 20% na tax na. Fake news siya po. Hindi yung savings, kundi yung interest sa inyong savings. At ulitin ko, dati na siya na ginagawa ng gobyerno 1998 pa. Wala man kayong reklamo kasi hindi pinaliwanag. Ngayon pinauliwanag, galit na kayo. Yan ang problema sa mga moron. Yes, sabi ng Department of Finance, hindi man ito bagong buwis, kundi pagsasaayos lang sa dati ng sistema ng pagbubuwis. Sa katunayan, matagal nang may 20% tax sa interest ng bank deposits mula pa noong 1998. Ang ginagawa lang ng SIMEPA o itong bagong batas ay gawing uniform ang 20% tax rate para sa lahat ng deposits kahit gaano pa katagal na nakalock-in. Dati kasi, exempt sa tax ang mga deposito na nakalock-in ng higit sa 5 taon habang ang short-term deposits ay may tax na 5% to 20% depende sa tagal. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 99.6% ng kabuuang deposito sa bansa ay dati nang tinatax ng 20%. 0.4% lang ang nagkinabang sa dating mas magaan na tax, kaya sa ilalim ng SIMEPA, tinanggal na ang special treatment na ito. Sa madaling salita, kung may 100,000 ka sa bangko at kumita ito ng 2% interest kada taon, kikita ka ng 2,000. Babawasan ito ng 20% o 400 pesos man lang. Kaya ang makukuha na lang 1,600 pesos. Exempt pa rin sa buwis ang mga Provident Savings Program ng SSS, GSIS at Pag-ibig gaya ng MP2. Ayon sa opisyal na payag
ang batas ay sponsored by Senator Win Gatchalian na siya ring chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Hindi lang ito para sa malalaking negosyo. This law empowers every Filipino to be part of wealth creation. Panahon na para palawakin ang oportunidad para sa lahat, hindi lang sa iilan, sabi ni Gatchalian. Naintindihan na po, mga moron. Kung hindi pa ninyo naintindihan, i-replay ninyo. Paulit-ulit lang kasi minsan sa unang presentation talagang hindi maintindihan. Lalo na mga kababayan kung may dati na kayong biases at naniwala na kayo sa fake news na totoo. So, hirap baguhin yung false information na dumikit na sa utak ninyo, sa brain cells ninyo, nakadikit na eh. Lalo pag kultong DDS po, ang hirap paintindihin. Basta Sara lang at Digong. Sila lang ang magaling, wala nang iba. Si Sara kahit lumunok ng 125 million in 11 days, tama yon sa kanila. Yan ang utak, ganyan ang utak ng mga DDS po. Nakita ninyo si Marlica, paulit-ulit na nagpapakalat ng fake news. May naniniwala pa rin. Nag-away-away na sila with other DDS na nalulong sa koleksyon. Solicitation po, pinagkakitaan yung pagkakulong ni Digong. Fundraising dito, fundraising doon. Solicitation dito. Pero may naniniwala pa rin. Ganon katindi sila, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer patient survivor, actress Maritoni Fernandez. Pati po si Ismo Laude. Si Piolo Pascual, si Aramina, maging yung Korean star na si Song Joong Ki. Yan yung aming distributor po sa Australia. Pwede kayong mag-invest din dito at tumulad sa kanya. Message lang po kayo sa amin para maturuan kung paano yung negosyo nito. Pati si Marian Rivera. Marami po kaming stocks kaya pwede kayong mag-order sa amin. Pati si Manny Pacquiao. Diyan po kinukuha yung barley grass. Napaka lawak na plantation po sa Australia. O di ba? Napakalaki na po yung company namin, mga kababayan. Yan Pwede kayo na maging parte nito. Yan si Song Joong Ki. Yan mayayaman na sila. Kita ninyo mga sasakyan nila. So ang mga health benefits po nito, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Message lang kayo po sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas, para maturuan kayo kung paano magbenta nito po. May technique sa pagbibenta. Pag hindi na ninyo nakuha yung technique sa pagbibenta, mahirapan kayo na umunlad sa buhay. Dapat marunong tayo sa marketing. Di ba? Yan ang sikreto ng mga malalaking negosyo. Dapat tinuturuan kung paano magbenta. Kami po naturuan. Kaya nabago yung aming buhay. Dati lubog kami sa utang. Ito ngang bahay, maririmata sana to. 4 times ito na maririmata. Ngayon, 0 debt na po kami. Wala nang utang. Nakabili pa kami ng mga properties. 3 yung sasakyan namin. May gym business kami. May car rental. May bills payment. May bago pang bubuksang negosyo. Pero hindi ko muna po sasabihin sa inyo pag okay na. So tuloy-tuloy lang tayo sa ating expansion and we diversify. Para kung humina yung isa, may alternative tayo na pagkukuha na ng income para sa pangangailangan ng ating family. Ganun po ang strategy. Inaral namin ito sa mga experiences ng mga mayayaman. Pag-aralan ninyo ang buhay ng mga mayayaman para yumaman din kayo. Yun ang technique po. Imbis mainggit kayo sa mga yumayaman, di ba? Ang iba kasi nainggit, tanggalin ninyo ang inggit sa katawan. Pag may nakita kayong kapitbahay, kakilala na umasinso sa buhay, tanungin ninyo kung anong sikreto. Kaibiganin ninyo, imbes na kainggitan, para kayo maturuan din. Ganun ang ginawa namin. Huwag mahiyang magtanong. Di ba? O ito naman po, sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, i-message lang po ninyo si Madam Eileen Rosales, nakabase sa Amerika, Eileen Closet. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.